Hi guys, welcome to my Chasaras channel. So today I'm gonna answer a question that I never been answered yet. Sasagutin ko yung mga tanong nyo dahil may mga sa inyo na bago, may mga sa inyo na hindi nakaintindi, may mga sa inyo talagang hirap ipaintindi. Alam niyo na ang ibig sabihin, no? So, itong past video na to, may marami akong mga ina-upload na video at ang dami yung mga tinatanong nung papunta kami ng Norway. Dami yung mga tinatanong bakit ang tamad ng asawa mo, kasi bakit di ikaw ang nagbubuhat, bakit ganito, ganyan. Unahin natin yung kanyang mga tanong na tinatanong nyo. Nandito lahat. May mga nilagay ko sa paper, may mga babasahin din. Wait lang, i-open ko muna yung computer ko para makita ko yung mga comments na nandito. Okay. So, ang mga comment dito, kasi itong, hindi ko na ini-explain kung bakit ako yung nagbubuhat. Last time usually hindi ko sinasabi. Bakit? Kasi sinasabi ko na sa last video ko agad kung anong meron siya, 'di ba? So last time nung ako yung bumubuhat sa mga suitcase, dahil ako po yung nagsuggest na ako na lang bubuhat sa kanya. Bakit? Kasi nga masakit na yung likod niya. Sa mga nagko-comment naman dito, sabi niya, kawawa naman siya, daming binubuhat, di man lang tinutulungan. Sabi naman nito, kung ako ganyanin ng bana ko, magsasalita na ako, hindi ako kalabaw, tapos siya sarap na naglalakad. Ito namang isang comment, sobrang halos lahat siya comment. Sabi nito, I really feel bad about this Filipina. Her husband never helped her to pick up the luggages. He can give his son to his wife, and he should the one who taking care of the luggage. Ito namang Pinay, nagpapaalila talaga in exchange or good comfortly life. I really feel sad. Mga bago ata sira. Akala mo na nagpaalila, bumubuhat lang agad, nagpaalila, kasi kadalasan sa ating mga Pinoy, kasi nakita lang yung mga asawang nagbubuhat, sasabihin na natin nagpaalila. Tawag noon, equality. Tawag doon, nagtutulungan, hindi nagpaalila. At basahin pa natin yung iba. Jesus, so sad, you're a nice girl, but you got a lazy husband. That's what he got, a big tummy. I'm sad and sorry for you. That's why most of foreigners want Filipinas, so they have maids until they die. Take care. Alright, Axel is typing computer. They're funny. Sabi niya, Jessa, you're so nice girl, but you get a lazy husband. That's why he got a big tummy. I'm so sad for you. That's why most old foreigners want Filipinas, so they can have maid until they die. Take care. Ang rough naman, ate. Nila lahat. Hindi naman ganyan ang buhay. Hindi naman lahat ganyan. Or hindi, ibig sabihin, matanda yung asawa mo, tapos ikaw bata, gagawin ka ng maid. Ang rami namang, hindi naman lahat foreigner, hindi naman lahat ganyan. At hindi naman nangyayari. Meron ng mga Pinay at mga Pinoy na malaki din ang agwat. Hindi naman sila ginagawang maid. Love lang talaga nilang isa't isa. Jissa, Diyos mio, mas concerned pa si Axel sa computer niya kaysa tulungan si Jess na magbuhat, maglagay ng malisa sa trolley. Pwede namang ilagay mo na si Liam sa gilid para magantay. Hindi ganon. Okay. Sige. Bago basuhan natin. Hindi ganon. Kapag ilalagay namin si Liam, tatakbo. Yung airport, yung kailangan buhatin. Kasi kapag hindi,
tatakbo siya. Hindi naman ikaibang bata to si Liam na sasabihin mo upo ka lang, uupo siya. Ito ganitong edad, super active ba to? Sarap ng pagkarga kay Liam, bagahe pa na unsa man si Axel, uy pabuyag tamad gyud siya. As in kabugat sa buhay tan-aw guro niya G sa maton. Hi Amber, kung ikaw naman po magbuhat sir, baka hindi mabasa ang computer mo. So bago basahin yun halos lahat ang mga kino-comment nila. So ayun, sasagutin na natin. Sabi ko naman sa last video ko na meron siyang tinatawag na masakit sa likod, tawag ay scoliosis. Tawag ata yun, ganyan. And scoliosis ata yun. Is that correct? What did you have your pain again at the back? Is what the name of the pain of your back? Is scoliosis? Is that? Scoliosis? Yeah, scoliosis. Yes, scoliosis. And you can just spell that to you. Yes, that is scoliosis. And he has so much pain in the back. So, that's why sabi ko ako na lang yung magbuhat. Kasi para naman yung likod niya is masisave. Tapos, hindi naman sa hinayaan lang niya. Ako naman yung nag-offer. Kasi, alam ko sa sarili ko, bata pa ako. At, yung asawa ko is may problema sa likod. I-google nyo na lang yan kung anong dahilan yan is kasi yung kasing tuhod niya is hindi kasi uneven kasi yon. At kaya nagaganon. Tapos yung trabaho din niya before nagkakarga ng mga buhat, mga ganyan. So mas lalong lumala. So yung sakit ng ganyan is forever yan. Meron namang medisina kung gusto niya, merong medisina, pero yung medisina na i-take niya sobrang strong at hindi na siya kapag-drive dahil ang medisina na yan ay sobrang para kang nalalasing. And iti-take naman niya, sabi niya iti-take naman niya kung hindi na talaga niya kaya yung likod niya. Alam ko sa inyo, hindi nyo maintindihan kasi hindi naman kayo ang nasa sitwasyon. Ang iba kasi sarap na parang sa inyo parang hindi nyo maintindihan kasi hindi naman kayo nasa sitwasyon. Para ako kasi naintindihan ko kasi ako yung nasa sitwasyon. Nakikita ko talaga yung sakit na pinagdadaanan. Nakita ko talaga sa araw-araw kung paano siya hinandle yung sakit niya sa likod. And pag hindi ko yan tutulungan yung asawa ko at hayaan ko lang siyang bubuhatin ng mga bagay-bagay na nakapag sa kanya ng sakit niya is mas lalong hindi magtatagal, mag-wheelchair na lang siya at hindi siya makabuhat ng or hindi na siya makakilos, hindi na siya makapaglaro kay Liam, hindi na siya So sabi ko sa kanya, ako na lang ang magbuhat ng ganyan kasi sobrang sumakit na ang likod niya that time kasi dami na naming binubuhat ng mga bagahe, mga bag. Sabi ko sa kanya, mas mabuti pang ikaw na lang muna ang humawak kay Liam, ako na lang yung magkarga kasi kaya ko naman, mountain girl, diba? Kaya ko naman mga ganyan and malakas naman ako, kaya ako na lang yung gumawa. Hindi ko naman sinasabi ito sa lahat ng videos kasi inuulit-ulit ko po ito. Inuulit ko kasi itong sinasabi palagi na may sakit siya. Hindi kasi ito yung sakit na ito parang sakit ng mga Pinoy style na panuhot lang to. Lalagyan lang to ng efficacy, okay na to bukas. Hindi ganon. Yung sakit na ganyan is forever siya. Kung makikita nyo, minsan binubuhat niya si Liam, minsan siya mumubuhat ng mga things. Yun ang hindi ganong masakit yung buko. Pero masakit pa rin, pero kaya lang niya kasi na-adapt na yung
sakit sa likod niya na ano ba. Kaya minsan binubuhat niya kapag kaya. Pag hindi talaga niya kaya, pag hindi niya kaya, makikita niyo, mamumutla niyan, tapos pagod tingnan, parang umiiyak na yan minsan, umiiyak na siya minsan. Kaya, nagtulungan kami. So, hindi naman ako ginawang maid or cargador or kalabaw na sinasabi niyo. Di ganon. Nagtutulungan kami. Kasi bata pa ako di ba? Bata pa ako, kaya ko pa yung mga bagay na ganyan, kaya ko pang assign. So, pag sinasabi niyo pa-operahan naman, sabi ko naman sa inyo noon, hindi pwede kasi yung 50-50 tonsils daw. Kasi liquid yun, tapos bones, tapos alam niyo naman. Kasi pag papayag siya, may chances na hindi, may chances na maoperahan siya, tapos may chances na mag-wheelchair na siya, or mag-chances naman na magiging successful. So, 50-50. Tapos, yung sinasabi kong medisina sa kanya, na may medicine naman para sa ganyan, iti-take na lang niya kung talagang hindi niya kaya yung sakit. And, kasi kapag iti-take din niya ngayon, tapos yung body niya is magiging get used na. And, sa susunod pa kung sobrang na talagang sakit na, di na siya makalakad, hindi na magagana yung medisina kasi palagi na niya tinitake. So ngayon, sa ngayon nga naghanap kami ng bagong steak place na rerentahan kasi bibili din kami ng sopa, para hindi sopa naman, bed. Kasi kailangan talaga niya ng bed na soft, yung bang sakto sa likod niya kasi sa ngayon kasi, sumasobra ng sumasakit yung likod niya. And, sa mga natanong ulit, kung bakit kayo palaging nagta-travel, mag-ipon muna kayo kasi wag gastos. Galing pa kayo ng Norway, tapos travel kayo agad. Hindi ganon. Kasi yung asawa ko, nagbe-building ng site, basta nagbe-build siya ng something, kailangan magta-travel ng website niya, and kailangan ita-travel. Kapag magsimula talagang gumagastos ka. Hindi naman agad-agad gagana yung ginagawa mong binibuild mo na business. So ako naman susuportahan ko. Malay mo magiging successful ng kanyang ginagawa, no? Sabay-sabay tayong aangat. Hindi naman pwedeng susuporta lang ako sa iyo kapag successful ka na. Sama-sama ba? Sama-sama sa hirap at ginhawa. At hindi ko naman kami, pag sinabing nagta-travel, gumastos ng sobra-sobra. Pwede namang magstay sa mga mamurahan, yung mga hotel. At hindi naman kami nagsistay ng sobrang tagal sa isang lugar. Yun lang, ma-explore namin yung lugar. Pagpatapos namin ma-explore, ma-videoan, maipakita sa inyo, alis na naman kami. Ganyan ang ginagawa namin. At ulit na nga comment dito sa nasaan na ba yun? Bumili kayo ng lupa. Nag-iisip-isip na nga kaming bumili ng lupa. Kaso nga lang, ang hirap hanapin ng mga lupa, no? Hindi basta-basta maghanap kami ng lupa. Kasi iniisip namin kung nagsisimula, alam niyo naman, no, matagal na kami naghahanap noon pa, nung pinapakita namin ng video namin sa inyo, nakakita na sana kami lupa, kaso nga lang timberland, kaso nga lang yung papers wala, yung may owner ng papeles wala, patay na pala, ganon. So kaya huminto kami last time kasi sa paghahanap, kasi alam niyo naman palagi may problema. So alam niyo naman, may bahay na kami. Yun sabi ko sa inyo palagi, yung bahay namin, binigay namin kami ng mama. Kaya ulit kami, nag-iipon kami ulit. Tapos bibili kami ng lupa. Bibili kami ng hindi kami magtatayo ng bahay. Hindi naman magic na mangyayari agad-agad. Alam niyo na, yung ibang mga taong matagal lang naka-follow sa amin, naka-subscribe, alam nila yung mga ginagawa namin, alam namin nila yung mga pangyayari namin sa buhay. Yung mga ibang yung matagal lang nagsusuporta sa amin.
Alam na nila yung pinagdaanan namin. Alam nila. Kaya naintindihan nila kami. Kasi yung iba kasi bago pa lang dito ay tapos mapanood lang nila yung simulang video at hindi nga tinapos, nagko-comment kayo agad-agad. And tapos naman, ito mga comment na dito. Yun lang po. So, for today's video. So, yun lang po. Kaya sana maintindihan ninyo yung lahat ng sinabi ko na i-google nyo na lang yung klaseng sakit na meron siya at makikita nyo doon kung ano ang gaano kahirap. Minsan kasi pag i-explain dito sa harapan sa camera is hindi nyo talaga maiintindihan kung hindi talaga kayo nasa sitwasyon ng isang tao. So, salamat sa inyong pagsuporta at salamat sa iba na nag-intindi. Salamat sa inyong mga concern at thank you so much. Huwag naman po sanang magmadali na mag-judge ng tao, lalo't hindi naman pinapanood ang lahat ng video. So, nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong nagsusuporta at ang mamahal sa amin. So, until next time nga, mayroon pa akong babasahin na comment, pero sa ngayon ito lang muna kasi papatulugin ko na muna yung anak ko, and tapos medyo uulan na. Tingnan nyo ng panahon dito. Uulan na. So, goodbye. Baka lightning. And meron pa akong isang nakalimutan. Sabi ng iba, bakit late kang mag-upload, Jess? Ayun, na-upload mo na yun sa kaibigan mo, ikaw sobrang tagal. Kasi nga po, ang dami kong mga delays na mga video, ang dami kong mga videos, mga delays. Example, magta-travel ako today. I-edit ko yan bukas. Sa susunod ko na araw i-upload. Tapos, yung mga videos nag-delay, sinusunod-sunod ko talaga yon, sinusunod-sunod. O gumawa ako today ng video, ini-edit ko bukas. Pag ano yung anak ko, pag tulog or something. Pagkatapos niyan, i-upload ko. Kaya nga nagdi-delay kasi hindi naman gagawa ako ng video today. Lalo na magta-travel kami. Example, nakita niyo nagta-travel kami papuntang Norway. Yung video na nagta-travel kami papuntang Norway, kapag nandun na kami sa Norway, yun na kami magsisimulang mag-edit ng video na nagta-travel kami. Kasi alam nga namang mag-i-edit ka sa airport, di ba? Kaya hindi ibig sabihin, ngayon ako gagawa, i-upload ko agad-agad ngayon. Susunod na yun. Okay? Thank you so much. Goodbye. See you, Liam. Liam. Naglalaro si Liam.